Now, ang topic po natin ay ang sources of power in leadership. There are five sources of power when it comes to leadership. Number one is the legitimate power, which is based on the leader's position in a hierarchy. That is the person's formal authority. Ito yung pagkakahani ng isang tao sa isang organization. Halimbawa, siya yung president ng organization. So, nasa kanya yung pinakamataas na kapangyarihan, which is the legitimate power na nga. Then, siya bilang president, siya yung may control sa lahat ng pwedeng mangyari sa organization. And siya yung mas nakatataas sa vice president. Siyempre. Number two is the reward power, which depends on the leader's ability to reward subordinates for compliance. Dito pumapasok yung abilidad ng isang leader na bigyan ng reward yung kung ano man yung nagawa ng kanyang empleyado sa kanyang organization para ito yung nag-uusok sa empleyado para mas sumapa ng mas maayos sa organization nila. Siyempre from the word reward, yun, premyo. Then pangatlo, ang coercive power, which is based on the leader's ability to obtain compliance through fear of punishment. So, yun, dito pumapasok yung pagiging yung kapangyarihan ng leader na kung saan yung mga subordinates niya ay nagkakaroon ng kumbaga pinakang takot para sa mga parusa doon sa mga gagawin nila. Kaya napipilitan sila na i-perfect yung kung ano mang task ang napasa sa nila. Yun, ganun. Number 4 is the deferent power, which is based on the leader's influence on others because of their personal identification with or personal admiration for the leader. One example ng deferent power is yung sa scene ni Sarah at saka ni John Lloyd, yung You Changed My Life. Yan, You Changed My Life in a Moment. Yan. Yung kumbaga yung isang empleyado ay nagkakaroon ng isang special na contact with the prior leader ng organization. Yun, parang ganun. Or kumbaga nagkakaroon sila ng personal na magkakilala sila, parang ganun, sa loob ng organization. Then last but not the least, yung expertise power, which is based on the leader's influence on others because of his or her specialized knowledge. Ito, dito pumapasok yung paghanga ng mga subordinates na isang leader sa kanya. Kung halimbawa, ang isang leader ay magaling, yun, nagiging siyang makapangyarihan dahil hinahangaan siya ng kanyang mga subordinates. At ito yung nag-udyok sa kanila para mas pagbutin yung kanilang gawa dahil meron silang isang matalinong leader. Yun. Again, these are the five sources of power when it comes to leadership. Number 1, legitimate power, reward power, coercive power, deferent power, and the expertise power. That's all. Thank you.